Exodus chapter 37 verse 1 up to 29. At kahoy na akasya ang ginawang kaban ni Bezalel na may 2 sikot kalahati ang haba niyaon. At may 1 sikot kalahati ang luwang niyaon. At may 1 sikot kalahati ang taas niyaon. At kanyang binalot ng taganas na ginto sa loob at sa labas. At iginawa ng 1 kornisang ginto sa palibot. At ipinagbubo niya ang 4 na argulyang ginto sa 4 na sulok niyaon. Sa makatuwid bagay, 2 argulya sa isang tagiliran. At siya ay gumawa ng mga pingga na kahoy na akasya at pinagbalot ng ginto. At isinuot ang mga pingga sa mga argulya sa mga tagiliran ng kaban upang mabuhat ang kaban. At gumawa siya ng 1 luklukan ng awa na taganas na ginto na may 2 siko at kalahati ang haba at may 1 sikot kalahati ang luwang. At siya ay gumawa ng 2 kirubing ginto na niyari niya sa pamukpok sa 2 dulo ng luklukan ng awa, 1 kirubin sa isang dulo at 1 kirubin sa kabilang dulo, nakaputol ng luklukan ng awa. Ginawa niya ang mga kirubin sa 2 dulo. At ginawa rin niya ang dulang na kahoy na akasya na may 2 siko ang haba niyaon at 1 siko ang luwang niyaon at 1 sikot kalahati ang taas niyaon. At binalot niya ng taganas na ginto at iginawa niya na 1 kornisang ginto sa palibot. At iginawa niya ng 1 gilid sa may 1 kamay ang luwang sa palibot. At iginawa ng 1 ginintong kornesa ang gilid sa palibot. At ipinagbubo ng 4 na argulyang ginto at inilagay ang mga argulya sa 4 na sulok na ukol sa 4 na paa niyaon, malapit sa kilid ng mga argulya na daraanan ng mga pingga upang mabuhat ang dulang. At ginawa niya ang mga pingga na kahoy na akasya at pinagbalot ng ginto upang mabuhat ang dulang. At ginawa niyang taganas na ginto ang mga kasangkapang nasa ibabaw ng dulang, ang mga pinggan niyaon, at ang mga kutsara niyaon, at ang mga tasa niyaon, at ang mga kopa niyaon na pagbubuhusan. At kanyang ginawa ang kandelero na taganas na ginto, niyari niya sa pamukpok ang kandelero, ang tungtungan niyaon at ang haligi niyaon, ang mga kopa niyaon, ang mga globito niyaon, at ang mga bulaklak ay kaputol niyaon. At may 6 na sangang lumalabas sa 2 tagiliran niyaon. 3 sanga ng kandelero ay isang tagiliran, at 3 sanga ng kandelero ay sa kabilang tagiliran. 3 kupang anyong bulaklak ng almendro sa isang sanga, 1 globito at 1 bulaklak, at 3 kupang anyong bulaklak ng almendro sa kabilang sanga, 1 globito at 1 bulaklak. Gayon sa amin na sangang lumalabas sa kandelero. At sa kandelero'y may 4 na kupang anyong bulaklak na almendro, 10 na mga globito niyaon at ang mga bulaklak niyaon. At may 1 globito sa ilalim ng 2 sa mga sanga na kaputol niyaon, at 1 globito sa ilalim ng kabilang 2 sa mga sanga na kaputol niyaon, at 1 globito sa ilalim ng 2 sanga na nakaputol niyaon, sapagkat ang 6 na sanga ay lumalabas doon. Ang mga globito at ang mga sanga ay kaputol ng kandelero. Ang kabo ay 1 lamang putol na yari sa pamukpok taganas na ginto. At kanyang ginawa ang mga ilawan niyaong 7 at ang mga pangipit niyaon at ang mga pinggan niyaon na taganas na ginto, na 1 talento na taganas na ginto ginawa niya, at ang lahat ng mga kasangkapan niyaon. At kanyang ginawa ang dambanang suuban na kahoy na akasya, 1 siko ang haba niyaon, at 1 siko ang luwang niyaon, parisukat, at 2 siko ang taas niyaon. Ang mga anyong sungay niyaon ay kaputol din. At kanyang binalot ng taganas na ginto ang ibabaw niyaon at ang mga tagiliran niyaon sa palibot. At ang mga anyong sungay niyaon
At kanyang iginawa ng isang kornisang ginto sa palibot. At iginawa niya ng 2 gintong argolya sa ilalim ng kornesa sa dakong itaas, na 2 panig sa ibabaw ng 2 panig na pagsusuotan ng mga pingga upang mabuhat. At kanyang ginawa ang mga pingga ng kahoy na akasya at mga binalot na ginto. At kanyang ginawa ang banal na langis na pangpahid at ang taganas ng kamangyan na mainam na pabango ayon sa katha na manggagawa ng pabango. Amen, Lord.